Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-47 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Coworker Jackson. Sa chapter 46 nabanggit ang hatol sa mga bansa. At ngayon nga ay mababasa po natin ang ang hatol ng Panginoon para sa mga Filisteo. Sabi sa verse 1, itong payag na tinanggap ni Jeremiah kay Yahweh tungkol sa mga Filisteo bago sinalakay ni Faraon ang Gaza. Ang Gaza ay isa sa mga pinakapangunahing syudad ng mga Filisteo noong araw at ang salita ng Diyos ay dumating kay Jeremiah. Hindi madaling aralin kung kailan nangyari ang mga pangyayaring ito. Ito ay sa panahon ni Haring Jehoiakim. Ang Assyria ay papawasak na. At ang Babylon naman ang siyang bayan na pinakamalakas sa mga panahon na iyon. Ang Assyria ay papahina at ang Babylon ay papalakas. At ang Ehipto naman ay naroon na sumusubok na kunin ang kapangyarihan bilang bansa. Sinusubukan ng Ehipto na maging pinakamakapangyarihang bansa sa Middle East. Si Faraon Necho ng Ehipto, nais niya na makipagsabwatan sa Assyria upang salakayin ang Babylon. At dumating nga sa pagkakataon na ninais ni Joash na ayawan ang paghahari ni Faraon Necho. Dumating sa pagkakataon na sila ay makikipaglaban sa Babylon at yun nga ang panahon nang inatake ng Babylon ang Ehipto. Ito ay nangyari sa 605 BC. Dahil si Necho, ang Faraon ng Ehipto, ay papaatake na ng Babylon kung kaya kailangan nilang dumaan sa Gaza at doon nga nangyari na inatake din nila ang Gaza. Ngunit may ilang mga scholar na nagsasabi na maaaring iyon ay nangyari sa panahon noong ninais nilang makipagsabwatan sa Assyria. At maaari din na nangyari ito sa panahon ng papabalik na ang Ehipto sa kanilang lugar. Iyon din ang panahon ng inatake nila ang Gaza.
Ngunit naroon ay hinahabol din ng mga taga-Babylon ang hukbo ng Ehipto. Kung kaya naman nakakuha sila ng ilang mga importanteng syudad sa Ehipto kasama na ang Ashdod at Ashkelon. Ibig sabihin, sa kanilang pagdaan sa mga syudad na ito, susunugin nila yon sa sasalakayin. Kung kaya naman, nasalakay din ang lugar. At sa pakikipaglaban ni Faraon, naroon na naatake din ang Gaza. Maaaring sa loob ng ilang taon. Ngunit sa panahon na iyon, ang Babylon ay patalo na rin. At para kay Jehoiakim, naroon ang kanyang pag-iisip na maaaring ang Ehipto ay aangat muli at maaaring hindi magwagi ang Babylon. Kung kaya naman si Jehoiakim ay lumaban kay Nebuchadnezzar. Ngunit sila din ay nilabanan ni Nebuchadnezzar. Pagkatapos ninais ni Nebuchadnezzar na atakihin muli ang Ehipto. Nagdala lamang ng pagkasira sa mga syudad. Kahit ano pa mang pagkakataon ang ating pag-uusapan, ang mga Filisteo ay labis na naapektuhan ng labang ito ng mga taga-Babylon. Sa verse 2, tumataas ang tubig sa hilaga at babaha, ito ay aapaw sa buong lupain. Magpapasaklolo ang mga tao, maghihiyawan sa matinding takot. Sa loob ng 7 taon, ng 7 taon, ang mga Filisteo ay naapektuhan. Sinusubukan ng mga Filisteo na humingi ng tulong sa Ehipto. Sa kasaysayan, sinubukan ni Adon na humingi ng tulong sa Ehipto. Ngunit bandang huli, hindi sila natulungan ng Ehipto. Iyon ang propesiya na nabanggit ni Jeremiah sa pagkakataong ito. Sa verse 4, makikita po natin na maraming mga bansang nagnanais na maging pinakamakapangyarihang bansa. Sabi sa verse 4, sapagkat tumating ang araw ng pagkawasak ng mga Filisteo, ang pinakahuling magtatanggol sa Tiro at Sidon ay babagsak sapagkat lilipulin ni Yahweh ang mga Filisteo ang nalabi sa baybayin ng Kaftor. Sa verse 4, sapagkat tumating ng araw ng pagkawasak ng mga Filisteo.
Lilipulin ni Yahweh ang mga Filisteo ang nalabi sa baybayin ng Kaftor. Ito ay gawain ng Diyos. Ito ang nais na gawin ng Diyos. Dahil naroon pa ang mga nalabing lipi sa baybayin ng Kaftor. Makikita po natin dito na ang kamay ng Diyos ang kumuha ng lahat ng ito. Ngunit bakit nais ng Diyos na hatulan ang Filisteo? Sa libro ng Amos, nabanggit doon na ang hatol din ng Diyos ay darating sa mga Filisteo. Tinulungan ng mga Filisteo ang Tyre at Sidon na kunin ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Pagkatapos ay dinadala nila ang mga taong ito sa Tyre at Sidon. Pagkatapos ay kinuha nila ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga pilak at ginto. At iyon ay makikita po natin sa Amos chapter 1 verse 6. Ang mga Filisteo ay hinatulan ng Diyos. Sinasabi ng mga propeta, iyon ay dahil kinuha nila ang Juda bilang kanilang mga bihag at sila ay pinagsamantalahan. Bakit nila kinuha ang mga taga-Juda? Iyon ay dahil sa mga panahon na iyon, ang mga taga-Juda ay nakikipaglaban sa mga Amonita. Dahil sila ay nasa laban, kung kaya ang nais nila ay ambush din sila. Sila ay nagkakaroon ng pera, kung kaya ang Tyre at Sidon, sila ang simbolo ng komersyo at kasakiman. Kanilang pinagyayabang ang kanilang geographical location. Dahil sa kanilang isla ay mayroong maayos na pakikipagkalakalan. Sila ay nagsamantala at sinaktan ang hinirang na tao ng Diyos.
Sa panahon po natin ngayon, ang Hong Kong ay isa ding isla at kilala din po tayo pagdating sa ating pakikipagkalakalan. Ngunit wala po tayong human trafficking dito. Ngunit ang tanong ay kung pinagsasamantalahan din po ba natin ang ibang tao upang tayo ay magkaroon ng higit pang pera. Meron po tayo ditong kultura ng pagiging alipin ng trabaho. Ngayon, siyasatin po natin ang ating buhay kung katulad po ba tayo ng mga Filisteo na sinasaktan na ba o kaya sasamantalahan ng iba. Ang Filisteo ay naghiganti sa Juda. Sa verse 16, sinabi po doon, napaparusahan ng Diyos ang Filisteo. Ang mga Filisteo ay nakikipaglaban sa mga tribo ng Israelitas. Minsan sila ay nananalo at may mga pagkakataon na sila din ay natatalo. Sa panahon ni David, ang mga Filisteo ay nakikipaglaban sa mga Israelita, kaya nang dumating ang pagkakataon na ang Israel ay papatalo na, kung kaya naman naghiganti muli ang mga Filisteo. Iyon ay tila paghihiganti. Maaaring para sa kanila, ang kanilang sinasabi ay yan ay dahil naging masama ka sa akin kung kaya ako ay naghihiganti. Ngunit para sa Diyos, hindi ito tama. Ginagawa nila ang paghihiganting ito ng may galit at may poot. Noon, ang Hong Kong ay humarap sa social movement at maraming mga tao ang nasaktan dahil ang kanilang mga inaakala ay hindi naganap. Kung kaya sila ay lumipat sa ibang o kaya ay dumayo sa ibang mga bansa upang doon manirahan. Tingnan po natin ang kasaysayan ng mga Filisteo. Sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa puot na mayroon sila. Maaring tayo ay nasaktan, ngunit ano ang dapat nating gawin? Kung hindi po natin makimkim ng matagal ang galit na ito, anong gagawin natin?
hindi tamang maghiganti at makikita natin ang pagkilos ng Diyos. Para sa mga Filisteo, sila ay patuloy sa pakikipaglaban. At bandang huli, sila ay tuluyang nasira dahil sa hatol ng Diyos. Ngunit kumpara sa Israelita, kanyang haharapin ang bawat bansa na lumaban sa kanila. Ang Diyos ang hahatol bandang huli. Dito po sa libro ng mga propeta, makikita natin kung bakit nga ba nakatanggap ng paghahatol ang mga Filisteo. Sa verse 5, 6 at 7, sabi sa verse 5, parang kinalbo ang Gaza, pinatahimik ang Ashkelon hanggang kailan magluluksa ang mga Filisteo. Iyon po ang huling hatol na ibinigay ng Diyos na kanyang sinabi kay Jeremiah. Sabi sa verse 6, kailan pa magpapahinga ang tabak ni Yahweh, lumikpit ka na sa kaluban at doon manahimik. Hanggang kailan nila sasaktan ang kanilang mga sarili? Hanggang kailan sila magpapatuloy sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan? Makikita po natin ito maging sa panahon ni Elijah nang harapin niya ang mga propeta ni Baal. Sa Ezekiel chapter 25, sinabi ng Diyos na siya rin ay maghihiganti sa kanila upang malaman nila na siya nga ang Diyos. Sabi sa verse 6, ito ang tanong ng mga Filisteo sa Panginoon. Pagkatapos, si Jeremiah ay sumagot sa verse 7, paano naman itong mapapahinga? Hindi pa tapos ang gawaing itinakda sa kanya ni Yahweh laban sa Ashkelon at sa kapatagang malapit sa dagat. Doon nakatakda ang gawain nito. Ang tinutukoy po dito ay ang Babylon. Ito ay mga rhetorical na katanungan. Kailan titigil ang mga Filisteo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? At para sa mga Filisteo, sila ay nagtatanong kung gaano katagal sila dapat na mamamalagi sa ganitong pagdurusa. Ngunit sinabi ni Jeremiah na ang lahat ng ito ay tinakda ng Diyos. Tayo lamang po ba ay pumupunta sa Diyos kung tayo ay nasa huling pagkakataon na o kaya ay nasa bingit na ng alanganin? Sa kasaysayan,
Alam po natin na mga Filisteo ay nawala na sa kasaysayan. Kaya para kay Jeremiah, kanino niya ito sinusulat? Ito ay kanyang sinusulat para sa mga Filisteo. Sa mga Hudyo. At sa mga panahon na iyon, ang mga Hudyo ay hindi pa tuluyang nawasak. At para sa mga Hudyo, anong ibig sabihin ng mga mensaheng ito? Sabi sa verse 7, doon nakatakda ang gawain nito. Mababasa po din natin ito sa Micah chapter 6 verse 9. Sinasabi po doon, sino ang nagtakda ng parusa? Nabanggit din po dito ang pagtatakda. Sinasabi po dito na dapat nating katakutan ng Diyos. Dapat nating pakinggan ang Diyos na nagtakda ng lahat. Huwag lamang nating katakutan ng Diyos kung naroon ng kanyang hatol. Mapapansin po natin sa kabanatang ito at sa mga iba pa nating nabasa na maraming mga bansang nagnais na maging makapangyarihan, ngunit ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Paano po tayo harap nito? Hindi po tayo aasa sa ibang mga kapangyarihan. Dapat lamang po nating magtiwala sa Diyos. Sa chapter 46 verse 25, sabi po doon, sinabi ni Yahweh ng makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko si Amon na taga-Tebes, ang Faraon, ang Ehipto at ang kanyang mga Diyos, mga hari at ang mga nagtitiwala kay Faraon. Ang mga Filisteo ay umaasa sa Ehipto, kung kaya naman naharap din sila sa ganitong hatol. Dito sinasabi ng Diyos sa mga Israelita ang parehong mensahe na ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat, ang hindi dapat sila umasa sa Ehipto. Hinuhusgahan ng Diyos, hinahatulan ng Diyos maging ang kanyang mga hinirang na tao. Hindi kalilimutan ng Diyos o kaya palalagpasin ng Diyos ang pagkakasala ng mga bansa. Kaya hindi rin dapat po tayo maghiganti sa maling gawain ng iba. Dapat nating sampalatayanan na ang Diyos ay Diyos ng katuwiran at siya ay tapat. Maraming mga propeta na ang nakapagsabi na ang mga Filisteo ay paparusahan ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. At nangyari na nga ang propesiya ng Diyos, at pagkatapos nga ng 2 hanggang 3 taon ay naganap ang propesiya ng Diyos. Ang Diyos ay totoo. Mapapangyari ang bawat niyang salita. Sa ating pamumuhay ng atin pong mga buhay, tayo lamang po ba umaasa sa mga taong gumagawa ng mabuti? Umaasa sa kapangyarihan o umaasa sa Diyos? Ang Diyos po ba ay nasa ating mga buhay? Sa pagdating ng mga problema o kaya paghahatol sa ating buhay, kalamidad sa ating buhay, naroon pa rin po ba na ating kinakatakutan ng Diyos?
Purihin po natin ang Diyos. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil lagi mong sinasabi na ikaw ay kasama namin. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Diyos. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng lahat, pinupuri ka namin. Mga kapatid, atin pong purihin ang Diyos. Panginoon, Ikaw ay tapat, Ikaw ay makatuwiran. Pinupuri ka namin. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong katuwiran ang siyang mananahan sa amin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan. Ikaw ang Diyos na tutulong sa amin. Mga kapatid, tayo ay maupo. Sinasabi ng nabasa po natin kung paano ang mga Filisteo ay pinagsamantalahan nila ang iba.
Maaaring sa inyo pong mga buhay, kayo ay pinagsamantalahan ng iba. Maaaring sa pakikipag-ugnayan, sa marketplace, sa inyong pamilya. Pakiramdam ninyo na kayo ay hindi tinatrato ng tama. Kung ganito po ang inyong pakiramdam, ganito ang inyong naging karanasan. Maaari po kayong pumunta dito sa harapan. Kung pakiramdam ninyo kayo ay sinaktan, maaari po kayong pumunta dito sa harap upang kayo ay maipanalangin. Maaaring mga boss, pakiramdam niyo maging sa pakikipag-ugnayan sa inyong mga katrabaho, ikaw ay nakakatanggap ng persekusyon. Maaaring may mga kapatid po tayo na nakikinig online na nakaranas din nito. Maaari po kayong dumulog sa Diyos at ipanalangin ang bagay na ito. Ngayon, nais ng Diyos na ikaw ay mapalaya. Nais ng Diyos na ikaw ay mapalaya. Maaari po tayong ipikit ang ating mga mata. Maaaring may mga kamag-anak po kayo na hindi tinatrato ng tama. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang ating pamilya o kaya ay mga tao na nakaranas ng mga ganitong pagpapahirap. Atin pong hinihiling ang ating mga coworker na kung maaari ay pumunta sa harapan at ipanalangin ang mga kapatirang ito. Panginoon, naway ipakita po ang iyong pag-ibig. Naririnig mo ang daing ng bawat isa. Sila ay napahirapan, nasaktan, at ikaw, O Diyos, ang papahid ng bawat nilang luha. Naway tanggalin mo ang bawat mapapait na pag-iisip mula sa kanila. Panginoon, ibinibigay namin ang lahat ng ito sa iyo. Panginoon, kami ay iyong mapapagaling, kami ay iyong matutulungan, at ang iyong pag-ibig ang siyang lulukob sa bawat isa. Panginoon, tanggalin mo, pawiin mo ang bawat nilang luha, tanggalin
ang bawat masasamang memorya. Nakikita ko, O Diyos, nakikita ko ang kamay ng Diyos na nasa bawat isa. At sinasabi ng Diyos sa iyo, magpalaya at ako na ang bahala. Lahat ng mga persekusyon, hindi makatuwirang pagtrato, lahat ng ito ay nakikita ng Diyos. Ibigay natin ito sa Kanya. Tayo po ay tumayo. Panginoon, namin pong dinedeklara na Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang naghahari sa lahat. Sa aming pagbabasa o kaya panonood ng mga balita, nakita namin, O Diyos, ang maraming pagpapahirap, ngunit nais namin, O Diyos, na kami bilang iyong mga lingkod, amin pong ipinapanalangin ang lahat ng ito. Dinadalangin namin, O Diyos, na Ikaw pa rin ang higit na maghari. Ikaw ang maging hari sa lahat ng mga bansang ito. Mga kapatid, sa kabanatang ito, nakita po natin na ang mga Filisteo ay winasak ng Diyos. Nang sila ay humarap ng mga problema, pinili nilang humarap sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan. At kahit na sila ay nahihirapan, naroon pa rin na nagpapahirap din sila ng ibang mga tao. At dito, sa pagkakataong ito, atin pong ipanalangin ang Hong Kong. Ang Hong Kong ay humaharap ng problema sa pinansyal na aspeto. Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho. Ang Hong Kong at China, paano mahaharap ng bansang ito ang problemang ito? Ipanalangin po natin ang Hong Kong. Sunod, ipanalangin ng iba pang mga bansa. Panginoon, kami ay umaamin
na may mga pagkakataon na kami ay umaasa lamang sa aming pera. Aming tinitingnan ng stock market. At kami mga taga Hong Kong ay madalas na nagkakaroon ng takot. Panginoon, sa pagkakataong ito, pinapanalangin namin ng Hong Kong. Ayaw namin maging tulad ng mga Filisteo na umaasa sa Tyre at Sidon. Naway manumbalik ang iyong mga tao sa iyo. Bawat isa po sa amin, ang nais namin ay ang magtiwala sa iyo. Ngayon, sa ating pananalangin, ang ating seguridad ay ating inaasa sa ating mga pera. Atin pong ipanalangin ang bagay na ito. Panginoon, ang nais namin ay ang magkaroon ng kapayapaan sa iyo. Ikaw ang aming seguridad. Tulungan mo kaming makita ito, O Diyos. Ikaw ang Diyos na nakatingin sa amin. Nais naming magtiwala lamang sa iyo. Ang aming seguridad ay nasa iyo. Ang mga Filisteo ay umaasa sa politika kung kaya sila ay pinarusahan ng Diyos, hinatulan ng Diyos. Ngunit ngayon, hindi po dapat tayo umasa sa politika, sa mga polisiyang nasa mundo. Panginoon, ikaw ang aming tulong. Hindi kami lalakad sa paraan ng mga Filisteo. Ang nais namin ay ang lumakad sa iyong paraan. Muli, O Diyos, alam namin na mararanasan namin ang iyong probisyon. Panginoon, maraming salamat. Sa mga kabanatang ito, nabasa natin ang tungkol sa ibang mga bansa. At ngayon nga, ay tungkol naman sa Filisteo. Kahapon lamang ay naideklarang presidente ng US si Trump. Sa pagkakataong ito, atin pong ipanalangin ang bagay na ito. Ipanalangin ng US dahil maaaring may mga bangayan, bunsod ng bagay na ito. At sampalatayanan pa rin na ang Diyos ang may hawak ng lahat, na ang mga tao sa US ay hindi lamang aasa sa mga politiko, sa mundo, at umasa pa rin sa Diyos. Naway gamitin ng Diyos ang pamahalaan doon upang maunawaan ng lahat, makita ng lahat ang kabutihan ng Diyos.
Panginoon, Ikaw ay aming tinatanggap. Sa 2024, 2 buwan na lang. Effortless 2024. Tayo po ba ay naging effortless? Ay naging walang kahirap-hirap? Ano? Tayo po ay maging payapa? Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating mga puso sa nakaraang mga buwan. Akin nga bang tunay na kinilala ang Diyos? Ako nga ba ay tunay na nagtiwala sa aking Diyos? O ako ay nakatuon lamang sa sitwasyon? At tinignan lamang marahil ang aking mga kaaway, ang mga problema? Panginoon, sa taong ito, sinabi mo, O Diyos, na kami ay tatakbo sa iyong buog at doon ay mayroong seguridad. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kapayapaan. Sa nakaraang mga buwan, hindi ako naging relax, hindi ako makapagparaya dahil naroon na umaasa pa rin ako sa aking sarili. Panginoon, naway tulungan mo ako. Sa nakaraang mga buwan sa natitirang buwan ng 2024, tulungan mo ako, O Diyos, na mag-relax at maging walang kahirap-hirap at magtiwala lamang sa iyo. Huwag tayong matakot. Tulungan mo akong hindi matakot dahil alam ko na Ikaw ang Diyos na tutulong sa akin. Panginoon, maraming salamat. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoon, gawin mo ang iyong kalooban para sa akin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapalang bawat isa na maging puno ng pananampalataya, magkaroon ng tapang. Dahil kasama natin ang Diyos, mayroon ang Diyos sa ating buhay. Diyos na nagmamahal sa atin. Diyos na proprotekta sa atin. Panginoon, maraming salamat sa pakikinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.